Magandang araw, kamusta ang lahat? At narito po tayo para sa ating mga mainit na issue na pag-uusapan. Si Mig Nograles na siya namang nagsumite ng House Resolution para suspindihin itong Isiminay News at siya rin ang nagbusisi sa umano'y mga violation ng Isiminay News sa pagdinig sa House of Representatives. Para sa kaalaman ng lahat, malaki umano ang utang na loob nitong mga Nograles kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang itong dating pagmamayari na news channel na Isiminay dahil dito umano nakakapag-advertise pala ang mga Nograles at sila rin ay ini-endorso ni Pastor Apollo Kibuloy. Tandaan natin kung gaano kadami ang miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang simbahan ay ganon din ang karami makukuhang botante ng sino mang politiko, mapalokal o national na i-endorso ni Pastor Apollo Kibuloy. So, ibig sabihin, kaya siya dinidikita ng mga Nograles noon dahil alam nila na makuha sila ng magandang numbers mura kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nakakapagtaka kung bakit bumaliktad ito at nilaglag na nga ang Isiminay News at siya pa yung nag-file ng House Resolution para suspindihin ito. So dahil nga ba sa malaking pondo na ibibigay ng House Speaker kung matutuloy nga ang kanyang misyon na mapapasuspindi itong Isiminay News. At ngayon inuutusan ng Kamara itong NTC na umano suspindihin na itong Isiminay News. Kahit yung kanyang ama umano sa Davao City ay pumanig din ito kay dating Pangulong Digong sa ngalan ng politika. Kaya itong isang veteranong journalista ay alam na pala ang ugali nitong mga Nograles na balimbing. So handang isakripisyo ang taong kanilang sinusuportahan para sa kanilang current na pakinabang. So ganun pala, no? Sa bagay yun naman ang laro ng politika, pero mayroon pa rin mga loyal. Itong mga balimbing na ito, mga kababayan po natin, tandaan po natin, hindi na dapat yan paupuin sa kahit anumang pwesto sa ating gobyerno. Kasi ganito yan, ano? Ako unang-una, nagtataka lang dito kay Miss Margarita ata pangalan yan eh. Anak ng kaibigan ko yan, si Boy, no? Si Boy Nograles. Ang naalala ko, unang-unang naalala ko, nung nagpapalakas pa sila ng kanilang publish, PBA, nagprograma pa yan sa SMNI eh. Tama ba ako? Meron sir, kasama siya doon sa naging panandalian, kasama namin siya sa programang Pinoy Legal Minds with Attorney Mark Tolentino. Yun nga, no? Pangalawa, nagturo pa siya in the same school which is a sister institution of SMNI sa Jose Maria College. Nagtuturo yan ng college, sa College of Law, kung di ako nagkakamali. Tama ba ako? Tama, I've read sir. That is why, nasyak ako nung malaman ko na isa siya sa nag-uutos sa National Telecommunication na suspendihin ang permit to operate ng SMNI. So, anong tawag nito? Kung sabagay ako, hindi ako nagtataka sa ganyang pag-uutos. So ang tawag dyan ay isang traidor. Mga kababayan po natin. Ganyan talaga ang laro ng politika. Pag wala ng pakinabang, bye-bye na, lipat na naman kung saan sila makakasipsip. Parang linta lang. Ugali, no? Kasi kilala ko yung pamilyang yan eh. Magmula sa lolo, sa tatay, sa mga tiyuhin. Hindi ko na expound, no? Pero yung mga nakikinig siguro, lalo na yung mga taga-Davao, would know, kung saan klase ng, kung sabihin siya pa, no offense meant, kung saan klase mananap ni, no? So, be that as it may, my inside information is talagang dudulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandyan si Duterte. Nandiyan si Mayor Digong nagpo-programa. I don't know kung anong consideration, no? Whether it is... So, di ba mga kababayan po natin, kung ano yung aking obserbasyon at mga analysis, ganon din ang sinasabi ngayon ni Brother Jason Sa, mga kababayan po natin. Dahil dyan si Duterte nagpo-programa sa Isiminay News at dyan din nagpo-programa itong si Pastor Apollo Kibuloy at dyan din nasasabi ni Pangulong Digong ang kanyang opinyon sa looben patungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na yung korupsyon, pagbabalik ng krimen at droga
at siyempre paghari-harian ni House Speaker Martin Romualdez. Money, whether the consideration, kasi ang nagbulong sa akin, talagang yan si Congresswoman Kimbo at saka yan si Congresswoman Nograles ang naatasan na hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. That is why in the last hearing, nagsimula na silang questionin yung ibang transfer of shares, no? So, dalawa palang babae, mga kababayan po natin. So, si Kimbo, alam naman natin yung ugali ni Kimbo, nagkukunwari. Una, sinabi ni Ma'am Kimbo na umano suportado niya yung CIF ni Vice Presidente. Pinalakpakan natin yun. Tuwang-tuwa tayo dahil kita naman natin magaling ito si Kimbo magdepensa at magsalita. Naku po, kalaunan mga kababayan po natin, sobrang inis na inis ako sa kanya dahil sinuportahan niya pero nilaglag niya sa pinali, mga kababayan po natin. Napaka-traidor, totoo lang, itong si Teacher Kimbo umano, mga kababayan po natin. So hindi nakakatuwa. So ngayon ang kanilang galawan naman ay sirain itong Isiminayos at sirain din itong mga Duterte. Kita nyo nga naman, puro sama ng loob, galit, inggit ang kanilang nararamdaman para sila lang ang makakuha sa pwesto. Kawawang ordinaryong Pilipino na humihingi ngayon ng resibo nitong sinasabi nating extraordinary expenses. Nasaan ang resibo ng extraordinary expenses? Na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nilalabas dahil may init sila sa kung ano-anong issue. So isa nga dito ay ang pagpakontempt kay Ka-Eric, mga kababayan po natin. So pangatlong araw na pala ngayon, mga kababayan po natin, sa hunger strike na ginagawa ni Ka-Eric at ni Dr. Badoy. Kaya pa ba ng dalawa? At titingnan po natin kung ano magiging reaksyon ni Gaston Bunting sa isyong ito. Kasi siya talaga ang may kagustuhan dyan ay contempt, itong si Ka-Eric. Pero yung nag-propose ay itong si Congressman Pimentel. But I'm sure that sila Rolex would know better what to do, no? Dating mga kasamahan, no? Ni dating mga miyembro ng ng franchise legal, anong tawag ito? Legislative Franchise Committee dyan sa mababang kapulungan. No, wala naman kasi ang dyan, yung iba nagpuwa 1+1 na kasi never nanalo ang mga Nograles sa Davao magmula sa kay Boy hanggang sa kung sino pang the only redeeming factor nga na nakabalik sila sa politika is nung in-appoint, no? Except for being a congressman dahil anong tawag nito, pero tandaan mo yung first district yan sa Matina area, pag naglagay ng kandidatong malakas dyan ang grupo nila Duterte, hindi kahit kailan, kaya natin nilagay na lang nila, tagtayo na lang sila ng district. Dahil wala nang paglalagyan Dahil takot sila na pag tumakbo sila ulit, wala na talagang mananalo ng Glass, no? Kaya laking tuwa ko nung malaman ko na, para wala ng gulo, wala ng political animosity, in-accommodate ni Mayor Digong si Carlo doon sa Cabinet Secretary, pagkatapos in-appoint sa civil service. Bagay murag di naman uso siguro kapingali karon ng utang kabubuton sa mga bagong tubo at mas, no? Ambot lang ka, sir. Kabaw ba sila? Kasi kung Ambot sa langaw. Anong tawag nito? At least ako, I was shocked, no? To find out that Migs was in the front and center of this demolition campaign, no? Ako, I would call it a demolition campaign. And hindi ako nagtataka kung hindi na ito ay hindi lang locally inspired, no? Kundi may kumpas din dito yung puti. Alam mo naman kung ganong galit ng puti kay Pastor Kibuloy dahil lumaki yung kingdom sa Amerika. Karamihan sa mga funder sa CIA, mga tawag sa FBI, yung mga religious organization sa Amerika.
So posible rin ito mga kababayan po natin na sinasabi ni Jason sa na posibleng may nakikialam ang mga Amerikano dito patungkol sa demolition job na ginagawa ngayon dito sa Isimeneños. Kasi kung tutuusin natin, napakasimple lang ang issue mga kababayan po natin. Nagtanong si Ka-Eric ng 1.8 billion na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. So doon lang nagsimula. Pagkasimula nun, marami ng House Resolution ang ipinasa na patungkol nga na imbestigahan ng Isimeneños. Kung ano-anong allegation, fake news fiddler, red tagger, papakalat ng kung ano-ano pang disinformation. So yun na agad ang kanilang binanat. Yung sa prangkisa, so, lahat sinilip na nila mga kababayan po natin para lang maiba to dito sa Isimeneños. So ngayon talagang delikado na ang Isimeneños dahil unang-una inaprubahan ng committee yung kagustuhan ni Mig Nograles na isuspindi ang Isimeneños. So hanggang ngayon wala pang reply ang NTC kung ano ang kanilang magiging decision. So kung ano man ang magiging decision ay malamang ay respetuhin yan ng pamunuan ng Isimeneños. So pero palagi ko magpapatuloy pa rin sila sa kanilang social media na platform. Kasi wala naman silang problema doon. Ito lang ang Facebook, ang GMA, I think meron silang GMA, Twitter para hindi naman sila na-block. So mga kababayan po natin, para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-subscribe at maglagay ng inyong komento, opinion patungkol sa isyong ito. At maraming salamat at narinig natin muli itong boses ni ayan,